Ano ba talaga yung totoo? No, kasama ba sa listahan diyan sa ICC itong si Vice President Sara Duterte? Sinabi ko na 'to noon, kasama sa investigation. Imposibleng hindi. Kasi ang tinutukoy nga do'n sa parang scope of the investigation is Davao between 2011, November 1, hanggang bago siya maging presidente, si Rodrigo Duterte. Eh, nung panahon na 'yun, 2011 to 2016, mayor, vice mayor si Sara. And Hmm. most importantly, palagay ko yung parang, eh, ano ngayon? Eh, meron daw siyang role, sabi ng isang witness. Sabi ni Mm. Arturo Las Cañas na aminadong hitman nitong DDS, eh, sinalo ni Sara Duterte nung panahon na siya naman yung naging mayor, itong mantle, itong pag-aasikaso sa DDS. So, damaging ito to the point na bahagi siya ng pag-iisip at pagpapatakbo nitong DDS. Sa appreciation ninyo ng ng mga nakita niyong ebidensya so far, no? Gaano ba kalaki talaga yung pananagutan nitong si VP Sara Duterte? Kasi 'di ba before pa nag-uusap pa tayo, Attorney Chrissy, sabi niyo malabong hindi mag-issue ng arrest warrant kay Bato, 'di ba? Consistent kayo. Pero dito kay VP Sara, anong basa ninyo? Kay VP Sara, dahil hindi ko naman masabing minor yung role, definitely responsable siya. Pero sa ICC, ang ihaharap kasi ay yung most responsible or those who bear the greatest responsibility. Kaya siguro yung parang, sino ba talagang punot dulo niyan? Sino mastermind? So, pwedeng engage ay, palagay ko lang o kung sino Mm. magsasabing, o ipatigil mo yan. O kaya, o simulan mo yan. Sa ngayon, yung ebidensya na hawak natin, dahil sa nationwide na scope ng killings from 2016 to 2019, dun sa puntong yon parang hindi malinaw na si Sara Duterte may kakayahang magpatigil o magpasimula ng nationwide na killings. Kaya Okay. medyo lusot siya doon. Yung first few years, oo. Pero ako, kung may lalabas na iba pang ebidensya at yung prosecutor wala pa siyang ini-disclose na dagdag ebidensya patungkol dyan, eh, as far as we know it, with one testimony of Arturo Las Cañas, eh, nandun pa siya nasa listahan, pero baka nasa baba. Siya rin nagsabi, nasa baba raw siya na listahan. May mga nasa unahan, 'di ba? Sina Bongo, sina Narinig Bato, ko, ano daw ibang siya, mga nasa baba. Kaya lang, medyo nalito nga ako kasi ang sinasabi niya ay listahan. Yung iba na nagtatanong, warrant of arrest. So, yes. klaro na listahan at hindi warrant of arrest kaagad. Pag listahan naman, pwede pong listahan ng mga imbestigahan, listahan ng mga opisyales na maaaring ipatawag. So, hindi po automatic na warrant of arrest yun. Okay. Pero for the record, she's being formally investigated by the ICC prosecutor. Ang hirap i-confirm, pero I would say so. She has to be investigated because of her role. All in all, dito sa war Mm. on drugs. Hindi siya simpleng mamamayan hindi siya simpleng mayor na namayani tapos parang, okay may patayan tapos ay hindi niya na-solve or hindi niya na na-address. Ito sinasabi parte siya nung pag-iisip at pagpapalakad ng DDS na nagsasagawa ng killings. Ito nga yung pagkaka-implicate sa kanya, ito daw yung tokhang. Actually si Senator Bato de la Rosa daw noong 2012, 2013, ito yung pinauso niya na dapat involved yung police. Dati kasi vigilante killings eh. Kaya siguro yung iba nalilito dahil yung DDS more related or more known to be vigilante killings. Itsura kasi dati 'pag DDS killings, vigilante. Si Oo. Bato de la Rosa daw yung ayon sa kwento, sabi nga, dapat may role yung police. So, dito na pumasok yung tinatawag na tokhang. Dun talaga daw nauso kasi yung police yung kakatok, tok-tokhang yun. Kaya alangan namang vigilante yung kakatok, 'di ba? So, ito yung Oo. role. Ito daw sabi ni Sarah, bakit ba 'wag niyong tirahin yung police o kaya even yung vigilante, 'wag niyong tirahin, 'wag niyong patayin kaagad. Mm. Ang gawin niyo, kunin niyo, dukutin niyo. Tapos saka niyo, kung saan niyo padala, ilibing niyo na o kaya itapon niyo sa dagat. Gano'n. Para ang police report ay missing persons report rather Mm. than homicide or killing. Mukhang medyo nung naging nationwide,
naging talo siya, ang naging prevalent na style ay EJK, sa outright killing tapos nanlaban. Pero ito, base ito sa testimonya ni Las Cañas, di ba? Oo, ta's medyo damning itong ebidensyang 'to kasi from a co-conspirator or co-perpetrator. Kaya although utusan sa gano'ng level 'no, utusan siya yung parang, "Oh, ito gawin mo, oh, ito ano mo." Wala siyang kumbaga freedom na actually tinitingnan ko nga merong up to what extent yung puwede kang mag-suggest. "Puwede kaya gawin natin 'to," gano'n. Yan naman yung layers kapag para masabi ikaw yung in charge or hindi, 'di ba? Puwede kayang Mm. ganito. 'Pag boss ka, kaya mong gawin, ito gagawin natin." 'Pag hindi ka pa boss, mid-level lang, eh di puwedeng i-reject yung suggestions mo. Kaya itong indicator na ito na sabi ni Sarah, ipadukot mo tapos itapon na lang, actually nangyari sa Davao. Pero sa nationwide, yun lagi yung iniisip ko, ano ang appreciation ng ICC sa ganito kung wala si Sarah sa nationwide position nung panahon ng Tokhang. Okay. Paano ba yung sequence Attorney Chrissy? Dahil si Duterte, si Digong, tapos na yung, di ba, yung formal investigation. Pero kunwari ibang mga nabanggit doon sa sa communications before, no? For example, sina Bato, lahat ba yan dumadaan din ngayon sa tinatawag na formal investigation? And if so, di ba naka-announce lahat yan dapat? I would say so na dumadaan sila ng investigation kasi nga to determine yung entire investigation talks about who is most responsible. Eh, di ibig sabihin, Mm. who are responsible. Kaya sabi nga namin, yung sa tono ng ICC request to open an investigation, sabi nila, gusto naming silipin pati mid-level hanggang probinsya, sino yung mga in charge na police. Para malaman talaga sino yung most. Yung investigation not necessarily open, lalo na yung ICC nga, proceeds on the context of confidentiality. Kasi sa ibang sitwasyon, medyo ongoing yung kaganapan. Kaya they have to tread carefully. Eh di ba nga yung ibang sinisilip niya, Ukraine, Mm. Palestine. So kapag nag-divulge siya ng investigation, eh di baka mabulilyaso. Kaya yung investigation talagang confidential yan. Yung ICC din, take note, parang ito kahapon ba o kanina, in-announce ng ICC or rather, in-announce yung decision ng pre-trial chamber. Sabi nila, further warrants to be requested in the Palestinian situation. Mm. Ito yung, di ba, in-announce na yung kay Netanyahu, tsaka kay Galant, Yoav Galant. Mm. Pero pag further, wag na daw muna, secret na muna. Kaya talaga nga sabi ko, itong ICC medyo mafe-feel mo na baka yung ina-announce talaga, sabi ko, baka talagang magwo-work 'to, depende lang. 'Pag ina-announce nila, posibleng di na nila mahuli yun, give up sila, name and shame na lang. Pero 'pag hindi in-announce, baka may chance na mahuli. Mas kabahan. Oo, kaya mukhang hindi ko nga alam, yung style dito ni VP Sara 'no, parang inuuna niya na, jumping the gun, ako nasa listahan ako, parang anong style niya dito or pine-prepare din ba niya yung community. Pero kung gano'n, I think it would be better na prepared tayo kaysa sa yung gulatan. At lalo na dahil nandun na yung tatay niya, eh, hindi na tanong kung can the Philippines enforce a warrant of arrest? Yes, kaya yan. Ang tanong lang, will it enforce a warrant of arrest in case one is issued against Sara, the sitting vice president? Mm. Pero sa appreciation mo, Attorney Chrissy, mukha bang dapat may ikabahala itong si Sara Duterte? Kasi the fact na she's talking about this at this time, di ba? Sa kanya mismo Minimum, nanggaling. minimum summons. Yung summons kasi parang 'di ba sa atin may tinatawag na counter affidavit, "Oh, pupunta ka nga dito, paliwanag mo, submit Sumagot ka." ka. Mm. Oo, yung summons ang hirap sabihin kasi kumbaga hindi talaga equivalent, pero ang summons is something of that sort. Mm. Summon, imbitasyon. Paliwanag mo nga anong nangyari ba dito? Ikaw, anong role mo? Sabi kasi posibleng i-confront ka ng ebidensya, posible ding hindi. So sige, kwento ka or alam mo sabi ng ganito, what can you say? Yung warrant of arrest,
pending an investigation. So pwede yan, katulad ng nangyari kay Duterte. Sa totoo yung technicality about the investigation, hindi pa tapos, hindi pa sarado yun sa Pilipinas. Pwede pang, kumbaga rolling. Yung kay Duterte lang talagang mukhang kailangan na siyang hulihin dahil klaro na siya talaga yung most responsible or one of the most responsible. Do'n na lang sa iba, yung parang siguro parang titimplahin nila, "Isasama ba natin 'to?" Tapos taking note of I think kailangan i-factor in din yun kung ilan ba talaga. Walang absolute figures din diyan sa ICC kung ilan ang huhulihin. Kung 10 kayong nag-isip, alangan namang 3 lang yung kukunin. Kung 10 kayo lahat. Kaya lang iniisip ko nga, 16 na lang yung selda sa detention facility. So, 22 yata yung slots, tapos may 6 na. So, ewan ko, parang may isa akong naririnig, 19 daw yung pangalan dun sa sinasabing listahan. Puwede naman, puwedeng maki-bank in 'no, share-share. Kung 19. 19 talaga, oo. Kung 19 talaga ang nag-isip niyan, dapat lahat Mm. sila magkakasama.